Sinupalpal nga po ni Ted Pailon ang inilabas na datos mula sa ating gobyerno na sinasabi po na bumababa na daw ang kahirapan sa ating bansa. Bago pa natin ipagpapatuloy at i-play ang bidyong ito ni Ted Pailon, mga kababayan, itanong ko nga muna sa inyo. Kayo po ba nakaramdam po na kayo ay nagiging mayaman na? Kayo po ba ay nakaahon na? At nakita nyo ba sa paligid ninyo na talagang wala ng kahirapan at dumadami na daw umano ang nakakaahon sa buhay? Ito po, panoorin natin ang video at balita mula kay Ted Pailon dito po mula sa News 5. Sabi po sa mga balita, mga kapatid, na inilabas nga po ng Philippine Statistics Authority, 10.9% ang population. So ang ibig sabihin, bumababa daw po ang bilang ng mga mahihirap na Bumababa daw po yung bilang ng mga mahihirap na Pilipino. mga Pilipino. Katumbas po yan ng 109 sa bawat 1,000 pamilya na tinatawag po ang sarili nila na mahirap. Yung binabanggit naman ni Manong Ted kanina, ang average poverty threshold para sa pamilyang may 5 miyembro noong 2023 ay nasa 13,873 pesos kada buwan. Mas mataas daw po yan ng 15.6% kumpara noong 2021. Well, yan ang balita, pero paano mo uunaw? So parang malayo mga kababayan po natin kasi ang kinukumpara po nila is 2021. May pandemya pa po yan, hindi pa po tapos ang pandemya. Kaya ikukumpara nila ngayon, yung kahirapan ng panahon ng pandemya at kahirapan ngayon, syempre mataas yung kahirapan. Pandemya yan, walang trabaho. Pain. Ang tanong diyan, naiintindihan ba ho ba natin ito? No, itong mga percent na ito, itong mga figures na ito, mga kapatid, ha? Yan din pong ating binubuo nga sa ating pong Think About It episode na sana na ating pong maaring isahin papawid by Tuesday. But basically po, sinasabi ho ng gobyerno na ito pong poverty incidence, antas ng kahirapan ay bumaba. Pinanggit mo 2023, girl. So ito po'y pag-aaral na ginawa last year. Ang mga pag-aaral na ito ay ginagawa po halos every 2 years po. Ito hindi ito taon-taon. So maaring maging iba ho ang kanilang pag-aaral ngayong taon eventually. But basically po mga kapatid, ang sinasabi po dito, bumaba ang antas ng kahirapan magmula noong 2021, right? Yun ang kanilang year of reference, right? Yes. Okay. 2021 bumaba. Pero ito ho ang hindi sinabi kahapon at ito po ang hindi pa ho malamang alam ninyo. Okay. Ano ba ang poverty incidence noong 2021? Kamo, ilang percent? Noong 2021, nasa 13.2% po Okay. yan. So yun po ang porsyento. And then, Noong ngayon pong 23, 2023, bumaba ito. Oo, naging Okay. 10.9. Ano ba meron noong 2021? Pandemic year po iyan. Kailan ba nagsimula ang pandemya? 2019 to 2020, nandyan po yung lockdown areas natin. Natapos ang pandemya, latter part na po ng 2021. Okay. Anyway, opo. So ang pandemya po, nagsimula yan noong pong dulo ng 2019. December, remember? December. Alright. Ito po nagsimula yung mga lockdown. Pero mga kapatid, alam niyo ho ba na noong 2018, no, walang pandemya, yung pong poverty incidence noon ay pareho lang halos nitong poverty incidence ng 2023. Ano ang ibig sabihin noon? So ibig sabihin mga kababayan po natin, ang kinumpara nila para lumabas na parang sabihin nila na gumaganda na po yung ekonomiya dahil kumukunti po yung mga mahihirap ay yung panahon ng pandemya. So obviously, malayo talaga mga kababayan po natin. Kaya dapat ikinumpara nila sa nakaraang administrasyon siguro yung taon na wala ng pandemya. Para tama yung kanilang comparison ba? Kasi kung ikukumpara mo sa may pandemya, obviously talagang marami yung naghihirap ng pandemya dahil walang trabaho at lockdown po. Pero sabihin natin, okay, bumaba po yung kahirapan. Sige, sabihin natin tama yung kanilang sinasabi. Kung bumababa po yung kahirapan, mga kababayan po natin, sa ating bansa, base po sa datos na ipinalabas po ng ating gobyerno, bakit patuloy pa rin po na namimigay sila ng ayuda?
At lalong tumaas po ang budget ngayon ng ayuda para sa 2025. Halos dinoble na po yung ipamimigay umano na ayuda. At ang tinatanong po natin madalas sa ating mga kababayan, kayo po ba ay nakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno? Ang sagot nila wala. So marami po tayong mga tinatanong na nagsasabi na wala naman pong ayuda. Wala po nakakatanggap. Kahit doon mismo sa mga barangay mismo, sa mga barangay official, magtatanong po tayo, wala. So saan na pupunta po itong mga ayuda? For example, may AKAP. Meron 26 billion na binadgetan para sa AKAP. Ito daw ay para sa mga kapos ang kita program na yung minimum earner. So 23,000 pababa. Pero halos walang nagsasabi na sila ay nakatanggap nitong ayuda na mula sa AKAP. Paano ito pinamimigay, mga kababayan? Hindi kaya ang perang ito ay ginagamit nila para advance pamimigay para sa darating na election, mga kababayan po natin. At kung talagang bumababa ang kahirapan, bakit patuloy pa rin na tumataas ang presyo ng pangunahing bilihin? Kasi ibig sabihin ng po yan, kapag tumataas pa rin ang pangunahing bilihin, mataas pa rin yung inflation. So marami pa rin nakakaramdam ng hirap. Paano ka makakaramdam ng luwag sa buhay kung ang pangunahing bilihin ay sobrang mahal? Di po ba? Yung bigas hindi bumababa. Yung pangako nila na kahit ano lang, 40 lang sa mga pamilihing bayan, sa mga public market. Sinasabi ni Martin Romualdez yan na by end of July, by August, makakabili na po na tayo ng 40 pesos per kilo. Hindi kailangan sa kadiwa, doon daw sa mga palengke. So wala naman tayo nakikita. At ang sinasabi sa kadiwa, makakabili ka. Pero nasaan yung kadiwa? Hindi naman lahat po ng mga lugar ay kalat po itong kadiwa store. Mga piling lugar lamang ang may kadiwang store. So hindi pa rin po talaga enough at hindi pa rin napapakinabangan ng mga Pilipino. Tapos napakarami nilang promeso na pawang kasinungalingan lamang, mga kababayan po natin. Ang kagaya nito sa flood control, ulitin po natin, balikan natin. Yung pinangako nila sa flood control na 5,500. Ngayon, inamin po na Balisacan na wala talagang flood control. So yung pera na ibinadget sa flood control, dapat ay siguro ibabalik nila yon sa taong bayan. Ibibigay nila yon sa taong bayan. Dahil wala namang project na ginasusan, is nasaan yung pera? Ninakaw? Kinurap? Ganun na lang ba yun? Kabilis. At walang investigation na nangyari sa Senado kung sino yung kumuha ng pera, kung sino yung dapat managot. Ang kanilang ginawang investigation ay bakit nagkaroon ng baha. Sinisisi lang kung ano-anong dahilan. Pati po itong Manila Bay, sinisisi nila yung Manila Bay Reclamation. Dahil daw dito, basura sinisisi nila. Pero kung titingnan po natin, sinabi ni Marcos na tuni-tunilada ng basura yung nakakot sa mga iba't ibang barangay. Pero bakit marami pa rin basura? Maraming pangako, yung Maharlika Investment Fund. Maraming pambubudol. Mismo si Marcos Jr. inamin niya na kahit pa daw bumaba yung inflation ng konti, ay hindi daw ito nararamdaman ng mga Pilipino. Tama din naman. Paano mararamdaman ng mga Pilipino? Kung panay import po kayo. Kung panay import, siguraduhin po natin na mahal talaga ang mga produktong imported. So dapat suportahan po ng ating presidente itong mga agrikultura para magkaroon po tayo ng sufficient na supply ng bigas at mga gulay at hindi kailangan mag-import. Pero mas pinipili nila ngayon mag-party-party. Party dito, party doon. Di ba? Imagine nyo sa Malacanang, 20 million ginastos nila. Isang araw lang. Pero yung mga may hirap, araw-araw nagkahagilap ng kanilang mabili ng 1 kilong bigas na nagkakahalaga ng 50 to 60 na po yung per kilo ngayon. So paano nila masasabi na kumukunti yung naghihirap? Dito pa ilang pasok. Pag-uusapan natin dito, opo, ano bang factors nung taon na iyon? Ito lang ho yung para natin mailatag. Hindi ka natutuwa na mababa ang antas ng mga mahihirap. Definitely po matutuwa tayo dyan. Pero ang ating po lamang pag-take nga dito, is that yung katanungan mismo ng Presidente, doon sa kanyang ginawa pong pahayag sa YouTube channel po ng communications ng Malacanang, na walang kabuluhan ang lahat ng ito kung hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang sinasabing pag-unlad ng ekonomiya at pagbabawas sa mga Pilipinong nahihirapan sa buhay. Kasi isa pa rin pong kabalintunaan dito, mga kapatid, ay yung kung totoong kumakaunti ang mahihirap, bakit ang laki-laki, pinakamalaki ang budget sa ayuda
ngayon 2025. Haka-haka lang. See the point? Kasi kung bumababa ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong mahihirap na dapat mong tulungan, eh dapat yung pang-ayuda mo na budget ng gobyerno na nakatuon para sa kanila, bababa. Eh Ayun, sa pulpo bakit pataas ng pataas at pinakamataas? Oo, sa halos 600 billion na by next year. So may kabalintunaan dito, di ba? Kaya nga Nako po, mukhang alam na natin kung sinong susunod na pag-iinitan. Nako po, Ted Filon, mga kababayan po natin. At pasalamat po tayo dahil nandito si Ted Filon na talagang nagbibigay ng kanyang analysis, opinion po hindi lang basta balita ito, kundi nagbibigay siya ng sariling personal niya na komento, which is tinatamaan po itong administrasyon ni Marcos Jr. Totoo naman, kasi kung talagang kumukunti yung mahihirap, bakit tumataas yung pang-ayuda? At dumadami pa yung miyembro ng Porpes. 'Di ba, mga kababayan po natin? So, napakalaking pera yung napupunta actually sa pang-ayuda. Na which is tandaan natin, walang return yan. Wala pong babalik yan pag ginamit sa ayuda. Pero kung ininvest po yan sa mga iba't ibang dito, kailangan proyekto na yung may balik. Siguro nagpatayo siguro dyan ng isang kalsada na road to farm to market road para mapapakinabangan ng mga farmers, mapabilis yung pagdala nila ng kanilang produkto. Napakalaking tulong siguro yan. No? Pagbibigay siguro yan ng subsidy sa mga farmers po natin, napakalaking tulong yan para marami po silang maaani, mabilis yung kanilang production, pero wala